follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Hindi ko sinasadya. Wala akong kasalanan. Hindi kita pinatay. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Diyos ko! Maria, ano nangyari kay Ma'am Florencia? Sino may gawa nito sa kanya? Bakit may nakasaksak na kutsilyo sa tiyan niya? Aling Delia, hindi ko po sinasadya. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po ginusto yung nangyari. Ikaw ang may gawa nito sa kanya? Teka, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Diyos ko, wala na siyang pulso. Hindi na siya humihinga. Gano'ng katagal na ba siyang nakahandusay dito sa may sahig? Di ko na po alam, Aling Delia. Pag dinala po natin siya sa ospital, baka po... Diyos ko naman, Maria, paano mo naman ito nagawang bata ka? Alam mo bang pwede kang makulong dito sa ginawa mo? Sinabi ko po sa kanyang totoo na matagal na akong pinagsasamantalahan ng asawa niya. Natatakot lang ako na magsumbong dahil baka po saktan ako ni Sir pati yung pamilya ko. Pinagbantaan niya po kasi ako dati. Tsaka kailangan ko po ang trabahong ito. Ayoko pong masisante kaya pinagtiisan ko ang pang-aabuso niya. Pero hindi po naniwala si Ma'am sa akin. Gawa ko lang daw yun, Aling Delia. Bigla na lang po siyang kumuha ng kutsilyo at gusto niya po akong patayin. Ilang beses na ang sinabi sa akin ni Ma'am Florencia na sa oras na malaman niya kung sinong kabit ng asawa niya, papatayin daw niya ito. Lumaban po ako. Pinagtanggol ko lang naman po ang sarili ko. Hindi ko naman po alam na aabot sa ganito na masasaksak ko siya. Mahabaging batala. Bakit naman po nangyari ang lahat ng ito? Maria, 20 anyos ka pa lang. Ang dami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Ang bata-bata mo pa. Makukulong ka na. Pero po, wala po akong kasalanan. Self-defense lang po ang ginawa ko. Sa tingin mo papanigang ka ng korte? Oras na malaman to ng mga anak niyang nasa Maynila at abroad, gagamitin nila ang pera at kapangyarihan nila para idiin ka. Hindi sila papayag na hindi makamit ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang ina. At si Sir, alam mo namang malakas ang kapit niya sa mga politiko dito. Tsaka kung pananagutin ka niya sa ginawa mo sa kanyang asawa. Aling Delia, ayoko pong makulong. Hindi ko naman po talaga intensyon na patayin si Ma'am. Tinipensahan ko lang po talaga ang sarili ko. Alam ko, kilala kita, mabuti kang bata. Pero sa tagal ko nang naninilbihan dito, kilala ko na rin ang pamilya nila at nasisiguro kong hindi nila palalagpasin ito. Ipapakulong ka nila. Ano pong gagawin ko, Aling Delia? Tulungan ninyo po ako. Alam ko na. Teka, kukuha lang ako ng papel at ballpen. May isusulat akong address na pwede mong puntahan. Doon ka muna tumuloy sa pamangkin ko nakatira sa Bicol. Banggitin mo lang ang pangalan ko at saka kung tutulungan ka niya. Medyo malayo at nasa liblib nga lang ang nayon kung saan sila nakatira. Pero mas mabuti na rin yun para kung sakaling hahanapin ka ng mga pulis, mahihirapan silang tuntunin ka. Sinasabi niyo po bang tatakbuhan ko ang batas? Magiging puganti po ako? Sa sitwasyon mo ngayon, sa tingin mo ba'y may iba ka pang magagawa? Pero po... Gusto mo bang makulong? Hindi po. Kung ganon, makinig ka sa akin. Tumakas ka na. Magpakalayo-layo ka at huwag ka munang babalik dito. Paano kung sa kagustuhan mong takasan ang isang madilim na pangyayari ay napunta ka sa isang mas nakakapanghilakbot na sitwasyong maaring pumatay sa'yo? Ito po mismo ang nangyari sa aking tiyahin na si Tia Maria nang subukan niyang takasan ng isang krimeng hindi niya sinasadyang gawin. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng kwentong Takip Silim at lalo na po sa inyo, Miss Anne. Tawagin niyo na lamang po akong Charles, isang store manager dito sa Marikina. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ang kwentong isi-share ko sa inyo ay tunay na karanasan ng aking tiyahing si Maria. Nangyari ito taong 1987 nang mapadpad siya
sa isang liblib na nayon sa Bicol. Nasaan na ba ako? Bakit parang wala akong nakikitang mga kabahayan o kaya... Hindi ba't naliligaw na ako? Sabi ni Aling Delia nasa isang liblib na nayon daw nakatira ang kanyang pamangkin. Pero hindi ko naman inaasahan na ganito pala kaliblib na lugar ang mapupuntahan ko. Magtitilim na. Tiyak akong nakakatakot maabutan ng gabi sa ganitong klase ng lugar. Paano kung may aswang o di kaya ligaw na mga hayop dito? Sana mahanap ko na ang tirahan ng kanyang pamangkin. Diyos ko, ilayan niyo po ako sa kapahamakan. Mawalang galang na. Napansin ko kasi na parang naliligaw ka. Dayo ka ba dito? Oo. Saan ka ba pupunta? Baka matulungan kita. Papunta po ako sa lugar na to. Kilala niyo po ba ang mag-asawang Hector at Almira? Oo naman, kilala. Ay, salamat naman. Pwede mo ba akong dalhin sa bahay nila? Ako si Hector. Nanlaki ang mga mata ni Tia Maria dahil hindi niya inaasahan na ang lalaking kaharap niya ay ang mismong pamangkin pala ni Aling Delia. Matangkad ito, moreno, matipuno ang pangangatawan, makapal ang kilay at hanggang balikat ang haba ng maalon nitong buhok. Sa kanyang tansya ay mas matanda ito sa kanya ng 3 hanggang 4 na taon. Anong kailangan mo sa amin ng asawa ko? Bakit mo kami gustong puntahan? Ako ho si Maria. At ano kasi, pinapapunta ko ni Aling Delia dito. Kilala mo si Tia Delia? Oo, isa rin akong katulong gaya niya. Pareho kami ng amo. Oo, napansin ko nga na mukhang pamilyar ang sulit kamay na to. Si Tia Delia nga nagbigay sa'yo ng address namin. Kung kaibigan ka niya, ibig sabihin mapagkakatiwalaan ka namin. Halika, sumama ka sa akin. Nagtaka siya nang hindi man lamang ito nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa liblib na nayon. Siguro'y ganun kalaki ang tiwala nito kay Aling Delia para pagkatiwalaan din siya. Hindi na lang siya nagsalita dahil hindi niya pa alam kung anong sasabihing rason dito. Ayos ka lang ba? Pasensya na, medyo malayo kasi talaga ang bahay namin eh. Ayos lang ako. Tsaka pasensya na rin sa tanong ko kanina. Alam mo naman ang panahon ngayon, masyadong delikado. Tsaka unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na agad na taga Maynila ka. Hindi talaga kami madaling magtiwala sa inyo mga galing sa syudad. Naiintindihan ko yun. Pero dahil napatunayan ko si Tia Delia nga nagpapunta sa'yo dito, alam ko mapagkakatiwalaan kita. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad ay narating na nila ang nayon kung saan nakatira ang mag-asawa. Iilan lang ang bahay na naroon at karamihan sa mga ito ay maliliit na kubo. Kaya bukod tangi ang bahay ng mag-asawa. Hindi man ito marangyang tingnan pero mas malaki kung ikukumpara sa ibang mga bahay sa liblib na nayong iyon. Katamtaman ang laki ng kanilang bahay. May 2 palapag at gawa ito sa kahoy at semento. Halika Maria, tuloy ka. Ano ba? Bakit ayaw mong tumahan? Busog ka naman ah. Pinadede na kita kanina. Bakit iyak ka pa rin ng iyak? Mahal, ano nangyari dito? Itong anak kasi natin ayaw tumigil sa pag-iyak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi na nga ako nakapaghanda ng hapunan natin dahil hindi ko siya maibaba. Ganun ba? O sige, akin na yung bata at ako na bahala sa kanya. Anak, shh, Tana, dito na ang tatay. Kaagad na huminto sa pag-iyak ang sanggol ng kargahin ito ni Hector. Naupo naman si Almira sa may hagdan habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pinagmasdan niya itong maigi. Mukhang mas matanda lang si Almira sa kanya ng 2 taon. Maganda ito, matangos ang ilong morena. Nangungusap ang mga mata
at mahaba rin ang kulot nitong buhok. Siya nga pala, mahal. Ito si Maria. Kaibigan siya ni Tia Delia at pinapunta siya dito sa atin upang dito muna pansamantalang makituloy. Maria, ito ang asawa ko si Amelia. Kakapanganak lang niya nung 1 buwan. At ito yung anak namin si Julio. Magandang gabi sa'yo, Almira. Magandang gabi rin sa'yo. Pasensya ka na sa naabutan mo Nadala lang ako ng emosyon ko. Ay nako, hindi mo na kailangang humingi ng pasensya. Naiintindihan ko yun. Sige, maghahanda lang ako ng hapunan. Tulungan na kita. Sinamahan niya ito sa kusina habang si Hector naman ay inihele ang sanggol sa may sala. Habang naghahanda ng hapunan ay nag-usap sila ni Almira. Napansin niyang tila hindi ito sanay sa ginagawa, kaya naman tinulungan na niya ito. Ilang taon na kasi siyang yaya kaya't kabisado na niya ang mga gawaing bahay. Pasensya ka na. Bago kasi sa akin ang lahat ng bagay na to. Dati-rati kasi may mga katulong na nagsisilbi sa akin. Pero mula nung mas pinili ko si Hector kaysa sarili kong pamilya, nawala na rin sa akin ang marangya akong buhay. Ganun ba? Pero wala akong pinagsisisihan. Mahal ko ang asawa ko at alam kong mahal na mahal niya rin ako. Kaya kahit mahirap ang buhay naming mag-asawa, tinitiis ko. Nakakabilib naman ang pag-iibigan ninyo. Ikaw, bakit ka nagpunta rito? Paano ka napadpad sa napakaliblib na yung ito? Ano kasi, may tinatakasan akong tao. Sino? Dati kong kasintahan. Sinasaktan niya kasi ako. Napang-abuso siya. Pero nung nakipaghiwalay ako sa kanya, ayaw niyang pumayag at pinagtatangkaan niya pa ang buhay ko. Kaya sinabi ni Aling Delia, dito na raw muna ako sa inyo. Mabuti na lang pala't magkakilala tayo ni Tia Delia. Napakabait ng tiyahin ng asawa ko. Matulungin. Huwag kang mag-alala. Sigurado kong hindi ka matutunto ng dati mong nobyo dito. Masyadong malayo ang nayong ito sa Maynila. Oo, kaya nga dito ako pinapunta ni Aling Delia. Naiintindihan kita, Maria. Minsan rin kasi ako nagkaroon ng mapang-abusong nobyo. Sinusuntok at sinasampal niya ako pag hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. At ang lalaking yun pa ang gusto ng mga magulang ko para sa akin. Mayaman kasi. Pero aanhin kong yaman ang hayop na yun kung bugbog sarado naman ako. Alam mo, tama ka. Hindi mo dapat pinagtitiisan ang pang-aabuso ng kahit sino. Mabuti na lang at nakilala ko si Hector. Sobrang bait niya. Alagang-alaga pa niya ako. At ngayong nandito ka na sa amin, aalagaan ka rin namin. Naku, hindi na kailangan. Nahihiya na nga ako sa inyo eh. Huwag kang mahiya. Ituring mo kaming sarili mong pamilya. Naisip ko sana na magtrabaho na lang muna sa inyo bilang katulong. Ano? Nagpapatawa ka ba? Hindi naman ako pwedeng tumira dito ng libre lang. Nakakahiya sa inyo. Maria, hindi mo kami kailangan pagsilbihan. Bukal sa loob namin ng pagtulong sa'yo. Ayoko namang maging pabigat sa inyo. Hindi ka pabigat, maniwala ka. Ganto, kahit hayaan nyo na lang akong tumulong sa inyo sa gawaing bahay. Kung yan ang gusto mo. Pasado 7:00 pa lang ay nasa loob na sila ng kani-kanilang kwarto. Maaga raw talagang naghahapunan at natutulog ang mga tao sa kanilang nayon. Pero namamahay po noon si Tia Maria. Pabaling-baling lang siya sa kama at hindi talaga makatulog. Ay, Diyos ko, patawarin niyo po ako. Kung nagsinungaling ako kay Almira kanina, hindi ko kasi pwedeng sabihin sa kanya na nakapatay ako ng tao. Baka paalisin nila ako dito sa tahanan nila. Sila na lang ang pag-asa ko upang hindi ako makulong. Ano yun? Natigilan siya nang makarinig ng kakaibang mga kaluskos sa labas ng bahay. Gumapang ang kilabot sa kanyang sistema, dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa isang maliit na siwang sa may bintana. Diyos ko, anong
Anong klaseng hayop yun? Ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaking baboy na mo sa buong buhay ko. Pinagpawisan siya ng malamig sa kanyang nakita. Paikot-ikot ang baboy ramo sa paligid ng bahay. Inaamoy-amoy nito ang paligid para bang may kung sinong hinahanap. Hanggang sa bigla na lamang itong lumingon sa direksyon niya. Nagtama po ang kanilang paningin. Napalunok siya ng sariling laway. Hinanda niya ang sarili sa maaaring mangyari. Pero nagtaka siya nang biglang tumakbo palayo ang baboy ramo patungo sa madilim na kagubatan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang malakas na pag-iyak ng bata. Nag-alala siya kaya mabilis siyang lumabas ng kwarto at pinuntahan si Almira. Naabutan niya itong umiiyak sa kwarto habang kinakarga ang sanggol. Almira, bakit kayo nandito? Nasaan si Hector? Nasa bahay ng kaibigan niya, nakikipag-inuman. Tinayagan ko na dahil minsan lang naman siyang magkaroon ng oras para sa sarili niya. Ang problema ko lang ngayon, kung paano patatahanin tong si Julio. Pwede ba siyang kargahin? Baka sakaling may magawa ako upang makatulong. Oh, sige. Dahan-dahan itong inabot sa kanya ang bata. Marahan niya naman itong hinele at pareho silang nagulat nang bigla itong tumigil sa pag-iyak. At ilang saglit lang ay nakatulog na ito habang karga-karga niya. Ang galing! Hindi mo lang siya nagawang patahanin. Napatulog mo pa siya. Hindi ko rin alam kung paano ko ito nagawa. Maraming salamat, Maria. Isa kang hulog ng langit. Kinabukasan ay maagang gumising si Tia Maria. 4:30 pa lang ng umaga ay nasa kusina na siya at naghahanda ng agahan nila. Bandang 5 naman ay nagising na si Hector at nagulat nang makita siyang nagluluto. Maria, ako na dyan. Hindi na. Ako na dito. Kaya ko naman. Nakakaya naman sa'yo. At ang aga-aga mo namang nagising. Maaga lang kasi ako talagang gumising. Nasanay na siguro yung katawan ko. Noong nagtatrabaho pa lang kasi ako bilang yaya, ako ang naghahanda ng agahan ng mga amo namin. Kaya pala. Sipag mo naman. Oo nga pala. May sasabihin sana ako sa'yo. Hindi ko lang ito nabanggit kay Almira kagabi kasi baka matakot siya. Ano yun? Kagabi kasi may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay. Nagtataka ako kung ano yun. Kaya naisip kong silipin. May nakita akong isang napakalaking baboy ramo. Hindi naman pangkaraniwan ang ganong kalaki. Alam ko kung ano tinutukoy mo. Sa katunayan, nakasalubong ko yung sinasabi mong baboy ramo kagabi habang naglalakad ako pa uwi. Mabuti na lang at nakatago ako sa likod ng isang malaking puno kaya hindi ako nakita nito. May ganun pa talagang kalaking baboy ramo? Hindi lang basta baboy ramo nakita mo. Aswang yun. Ano? Galing kang Maynila. Kaya siguro wala ka masyadong kaalaman tungkol sa mga aswang. May mga uri talaga ng aswang na kaya magkatawang hayop para hindi mo sila makilala. Kinilabutan siya sa kanyang narinig. Kung ganun ay may aswang palang umaaligid sa bahay kagabi. Mabuti na lang at hindi ito nakapasok lalo na't sila lang dalawa ni Almira at ang sanggol nitong anak ang nasa bahay kagabi. Pasensya ka na, Maria. Sa susunod, hindi yun talaga ako alis ng bahay paggabi. Kailangan may kasama kayong lalaki dito. Baka bumalik na naman yung aswang eh. Pero nakita niya ako. Nagtama ang paningin naming dalawa. Bigla na lang tong tumakbo papunta sa kagubatan. Mabuti na lang pala at hindi kayo sinugod ng aswang. Kailangan talaga natin magdoble ingat. Matagal na kasi nababalita dito yung tungkol sa mga aswang. Kaya ikaw, huwag ka na rin lalabas ng bahay paggabi. Mukhang seryosong pinag-uusapan niyo ah. Mahal, gising ka na pala. Pinag-uusapan lang namin yung tungkol sa buhay ni Maria sa Maynila. Ganun ba? Sige.
Maghahanda lang ako para sa trabaho, ha? Pagkalipas ng 1 oras ay nagpaalam na si Hector para pumunta sa sakahan. Bagaman ito ang may-ari ng lupang sakahan ay tumutulong din ito mismo sa pagsasaka. Ito rin kasi ang tanging pinagkakakitaan nilang mag-asawa. Hapon na raw ito makakauwi, kaya ibinili nito sa kanya ang mag-ina. Ang sabi naman niya ay huwag itong mag-alala dahil aalagaan niya sina Almira at Julio. Ayaw mo na namang tumigil sa pag-iyak? Bakit ba tuwing tayong dalawa lang nagkakaganito ka? Ayaw mo ba sa akin? Ako naman ang nanay mo ah. Ano bang problema sa akin? Almira, hindi kaya gutom si Julio? Nadede ko na siya pero ayaw pa rin yan tumigil sa pag-iyak. Pwede ko ba siyang kargahin ulit? Susubukan ko lang baka gumana ulit yung pagpapatahan ko. Oh, sige. Shh! Julio, tahan na. Bakit naman iyak ng iyak ang baby namin? Dahan-dahan niyang hinele ang bata at lumapit sa nakabukas na bintana kung saan pumapasok ang preskong hangin. At namangha siya nang otomatikong huminto sa pag-iyak ang bata. At kagaya nga ng nangyari kagabi, ilang saglit lang ang lumipas ay mahimbing na ang tulog nito. Pero hindi niya inasahan ay ang naging reaksyon ni Almira nang lingunin niya ito. Para bang hindi ito nasiyahan. Bakit napapatahan mo siya? Isang kargat hele mo lang, mahimbing na agad ang tulog niya. Pero pag ako iyak siya ng iyak, ayaw niyang magpaawat. Mas gusto ka ba ng anak ko? Almira, hindi naman siguro sa ganun. Baka nagkataon lang. Pinapagaan mo lang ang loob ko. Pero ang totoo, alam mo at ramdam mong mas gusto ka niyang maging ina kaysa sa akin. Hindi totoo yan, Almira. Kumalma ka. Ikaw ang nanay ni Julio, ikaw lang. Kahit kailan ay wala talaga akong silbi. Hindi ko na nga mapagsilbihan ng maayos ang asawa ko. Hindi ko pa maalagaan ang tamang anak namin. Na hindi nga ako masarap magluto eh. Tapos tignan mo nga ang itsura ko, ang pangit-pangit ko na. Nalulosyang na ako kakaalaga sa anak namin. Hindi na ako ang dating magandang babae na nakilala niya. Oo, huwag mong sabihin yan. Maniwala ka sa akin. Maganda ka. Malang araw pagsasawaan din ako ng asawa ko. Iiwan niya ako at ipagpapalit sa iba. Hindi totoo yan. Wala na akong ginawang tama sa bahay na to. Almira, sandali nga lang. Almira, saan ka pupunta? Laking gulat niya nang bigla na lamang itong tumakbo palabas ng bahay. Tinawag niya ito at sinubukang pigilan pero hindi ito nakinig sa kanya. Kaya naman naisip niyang humingi ng tulong kay Hector. Nagtanong siya sa kapitbahay kung saan ang lupang sakahan ni na Hector. At nang malaman niya kung saan yun ay kaagad niya itong pinuntahan habang karga-karga pa rin ang bata. Anong sabi mo? Bakit niya naman ginawa yun? Hindi ko rin alam. Bigla na lang siya naging hysterical. Sinubukan ko naman siyang pakalmahin pero ayaw niya makinig sa akin. Sige, hanapin ko siya. Umuwi muna kayo sa bahay. Ako nang bahala maghanap sa asawa ko. Maria, pakibantay na lang ang bata, ha? Bumalik siya sa bahay at binantayan si Julio. Alalang-alala siya para kay Almira dahil baka kung saan na ito nagpunta. Samantala, iyak naman ng iyak ang bata na parabang nakikisimpatya sa nararamdaman ng ina nito. Mabuti na lang at tumahan din ito kalaunan pagkatapos niyang painumin ng gatas. Gabi na. Nasaan na kaya sila? Sana naman mahanap ni Hector si Almira. Shh, Julio, tahan na. Sigurado akong pauwi na ang nanay at tatay mo. Sa pagkakataong ito ay nahirapan na siyang patahani ng bata. Paikot-ikot na siya sa bahay habang hinihele ito
pero ayaw pa rin nitong tumigil. Tumanaw siya sa bintana sa pag-asang makikita niya doon ang mag-asawa pero wala talaga. Hanggang sa... Laking gulat po niya nang maramdaman na parang may kumagat sa kanyang daliri. Tiningnan niya ito at nagtaka nang makitang may malaking sugat siya sa kaliwang hinliliit niya. Julio, ikaw bang may gawa nito? Pero hindi, imposible. Paano naman ako kakagatin ni Julio wala pa naman siyang ngipin? Teka Julio, ano ba? Bigla pong kinuha ni Julio ang kanyang sugatang daliri at tila tuwang-tuwang sinipsip ang dugo mula doon. Huminto na rin ito sa pag-iyak na parabang sapat na ang kanyang dugo para tumahan ito. Nanlaki po ang mga mata ni Tia Maria sa kanyang nasaksihan. Halos hindi siya nakagalaw at hindi pa rin niya nagawang sumigaw dahil sa pagkagulat. Bago pa man siya makapag-isip, ay narinig na niyang pumasok ang mag-asawa sa bahay. Mahal, huwag mo na itong ulitin. Nakikiusap ako. Tinakot mo naman ako ng gusto eh. Bakit mo pa kasi ako sinundan? Dapat hinayaan mo na lang ako mag-isa sa kalsada. Total wala naman akong kwentang asawa at ina. Huwag mo nga sabihin yan. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ko nga mapatahan ng sarili kong anak eh. Balang araw, magsasawa ka rin sa akin. Iiwan mo rin ako at ipagpapalit sa iba. Kaya habang maaga pa, gawin mo na. Iwan mo na lang ako. Hindi mangyayari yan. Mahal na mahal kita at hindi kita ipagpapalit sa iba. Naintindihan mo? Sinasabi mo lang yan para pagaanin ang loob ko. Pero ang totoo, unti-unti mo nang nararamdaman na wala akong kwenta. Mahal, tama na. Tama na. Nasaan ang anak ko? Almira? Akin ang anak ko! Bigla na lang hinablot ni Almira ang bata mula sa kanya. Wala na siyang nagawa upang pigilan ito. Basta't bigla na lamang nitong inagaw ang sanggol at niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ang nanay, anak. Hindi ko sinasadyang iwan ka kanina. Nadala lang ako ng emosyon ko. Shhh! Anak. Patawarin mo ako. Lumabas ka dito! Labas! Almira! Lumabas ka na muna, Maria. Pasensya ka na sa inasal ng asawa ko, ha? Wala lang sa sarili yon. Naiintindihan ko. Kinabukasan ay maaga na naman siyang gumising para magluto. Halos hindi siya nakatulog dahil paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga nangyari noong araw na yun. Pagkagising niya ay dumiretso na siya sa kusina pero naabutan niya si Almira na nagluluto na. Nagdalawang isip siya kung lalapitan ba niya ito o hindi dahil baka bigla na naman itong maging hysterical. Pero lumingon ito sa kanya at ngumiti pa. Magandang umaga. Gising ka na pala. Oo. Maaga akong gumising para maghanda ng pagkain. Tulungan na kita. Hindi na. Ako nang bahala dito. Sinadya ko talagang gumising ng maaga para ako mismong magluto ng ipapakain ko sa asawa ko. Sige. Ikaw ang bahala. Gawain ko naman talaga to bilang isang may bahay, di ba? Ito nang ginagawa ko bago kapag dumating. Almira, huwag mo naman sanang isipin na nanghihimasok ako sa inyo. Sa mga gawain mo. Bilang nakikitira, wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang talagang makatulong. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang tumulong. Pero sana'y hindi mo makalimutan ang limitasyon mo. Alam mo kasi, ayokong may pumapapel dito sa pamilya namin. Kung tungkol lang ito sa nangyari kahapon, pasensya na. Hindi ko naman gustong saktan kay. Hindi. Sa totoo lang, ako nga dapat ang humingi ng tawad sa'yo eh. Mali yung ginawa ko kahapon. Huwag mo sanang iisipin na wala kang silbi. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang makakaya mo upang magampanan ang responsibilidad mo bilang ina at asawa. Alam ko, nadala lang ako ng emosyon ko kagabi. Pero alam ko na mabuti akong ina at asawa. At walang kahit na sino ang makakakuha ng pwesto ko sa pamilyang to.
Oo naman. O sige, magwalis ka muna sa labas habang nagluluto ako. Pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na siya sa pagluluto. Nagising na rin si Hector, kaya tinawag na nila si Tia Maria upang mag-agahan. Sobrang saya ni Hector na ipinagluto siya ng kanyang asawa. Samantala, napansin naman niya ang palihim na pagpukol ni Almira ng mataling na tingin sa kanya. Nag-alala po siya dahil sa tingin niya iniisip ni Almira na gusto niyang pumapel sa pamilya nila. Walang ganong intensyon si Tia Maria, gusto lang talaga niyang makatulong upang hindi maging pabigat sa mag-asawa. Hindi talaga niya maintindihan kung bakit biglang nag-iba ang pakikitungo ni Almira sa kanya. Oh, Maria, kanina ka pa nagwawalis dito sa labas ng bahay ah. Malapit na akong matapos dito. Si Almira. Nasa kwarto, nag-aalaga ng bata. Pasensya ka na ulit sa nangyari kahapon ha. Nahihiya ako sa'yo dahil sa inasal ng asawa ko. Pero huwag ka mag-alala, kinausap ko na siya. At nangako siya sa akin na hindi niya na yun uulitin. Walang problema. Naintindihan ko naman na magulo talaga ang isip at emosyon ni Almira ngayon. Ewan ko ba, mula nung nanganak siya, bigla na lang siya nagbago. Hindi naman siya dating ganito eh. Ngayon pakiramdam niya, hindi siya sapat. Lagi niyang iniisip na wala siyang kwenta at balang araw iiwan ko siya. Hindi ko alam kung may nagawa ba o nasabi ako para isipin niya magagawa ko siyang pagtaksilan. Basta't ipagpatuloy mo lang na iparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Yan naman ang ginagawa ko araw-araw eh. Hindi ko susukuan ng asawa ko. Ang swerte niya nga sa'yo. Salamat Maria. Sana habaan mo pa ang pasensya mo sa kanya ha. Lalo na't kayo ang mas madalas magkasama dito sa bahay. Oo naman. Huwag ka mag-alala. O sige, pupunta na ako sa bukid. Mag-iingat ka. Ang gwapo ng asawa ko, no? Almira, nandyan ka pala. Kanina ka pa ba? Alam mo ba, dati, marami ang nagkakagusto sa kanya. Siya lang naman ang pinakamakisig na lalaki sa nayong ito. Kaya nga ako nagkagusto sa kanya, kahit na sobrang pihikan ko. Ang swerte ko, dahil hindi niya pinagtuunan ng pansin ng ibang mga babaeng may gusto sa kanya noon. Sa huli, ako ang pinili niya. Oo naman. Mahal na mahal ka ni Hector. Tsaka, swerte rin naman siya sa'yo. Ang ganda mo kaya. Salamat, Maria. Pero sana, sapat ang ganda lang para manatili siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang naman ganda ang meron ka. Mabait ka, maalaga, at mahal mo siya. Lahat ng yan ay sigurado akong nakikita ng asawa mo. Kaya alam kong mananatili talaga siya sa'yo. Mahirap magpakampante sa panahon ngayon. Alam mo namang nasa liblib na lugar ang nayon na to. Malapit sa kagubatan. Kaya alam mo na, maraming ahas. Almira, Lalong bumigat ang pakiramdam ni Tia Maria dahil mas napatunayan niyang pinagdududahan nga siya ni Almira. Hindi niya alam kung paano ito nagkaganon dahil wala naman siyang ginagawang masama. Sa paglipas ng mga araw ay napansin niyang halos hindi na siya kinikibo ni Almira. Kinakausap lang siya nito pag nasa harap nila si Hector. Pero kapag silang dalawa lang, ay malamig na ang pakikitungo nito sa kanya. ano bang gagawin ko? Ayokong magalit si Almira sa akin. Pero hindi rin naman ako pwedeng umalis agad sa kanila. Wala na akong ibang matutuluyan. Ayoko rin namang umuwi sa amin, baka makulong ako. Pakibantayan mo na si Julio at may pupuntahan lang ako. Sige, akong bahala kay Julio. Saan ka nga pala pupunta? Sino ka ba dito? Ano? Kung saan man ako pupunta, wala ka na doon. Ba't ka nagtatanong sa akin? Nanay ba kita? Ang sa akin lang naman, Almira. Baka tanungin ako ni Hector kung nasan ka. Nakabalik na ako bago pa man siya umuwi. Kaya wag mo na ring sabihin sa kanya na umalis ako. Sige, pasensya ka na.
Huwag mo na nga akong tignan ng ganyan na para bang hinuhusgahan mo ako. Hindi kita hinuhusgahan. Para bang pinapalabas mo na masama akong ina dahil gusto kong umalis. Halos wala na nga akong panahon para sa sarili ko. Bakit? Wala na ba talaga akong karapatang magliwaliw? Pasensya ka na, Almira. Hindi ko sinasadyang magalit ka. Mahal ko ang pamilya ko. Hindi ko sila pinapabayaan. Gusto ko lang naman magkaroon ng konting oras para sa sarili ko ah. Masama ba yun? Almira! Hindi na siya nakapagsalita pa dahil diretso na itong tumakbo palabas ng bahay. Alam niya rin wala na siyang magagawa para pigilan ito kaya hindi na siya humabol. Total ay nangako naman itong babalik din bago makauwi si Hector kaya hinayaan na lamang niya. Sakto namang umiyak ang sanggol kaya inasikaso niya na muna ito. Shh, tawag na. Sandali lang yung nanay mo. Babalik din yun agad. Shh. Kinarga niya si Julio at hinele hanggang sa nakatulog ito. Hinihiga niya ito sa kama at tinabihan. Pero hindi naman niya inasahang makakatulog pala siya habang binabantayan ng sanggol. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulog pero nagising siya nang muli na naman itong pumalahaw ng iyak. Julio. Oh, Julio, tahan na. Diyos ko! Bakit napakaraming dugo sa paligid ng bibig mo? Saan galing to? Alalang-alala siya nang makita ang itsura ng bata. Tila lumipad ang antok sa katawan niya. Mabilis siyang tumayo at iginala ang paningin sa paligid hanggang sa... Diyos ko, ba't ang daming patay na daga dito sa sahig? Sa totoo lang, halos bumaliktad ang kanyang sikmura nang makita ang mga walang buhay na malalaking daga sa sahig. Ang iba sa mga ito ay wala ng ulo at lahat ay nakabukas ang tiyan at wala na rin laman loob. Sino may gawa nito? Teka, hindi kaya. Hindi, imposible. Paano naman magagawa ng isang sanggol ang ganitong bagay? Biglang bumalik sa alaala niya yung pagkagat ng sanggol sa kanyang daliri at sinipsip pa nito ang dugo mula doon. Pinilit niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na mali siya, pero sa pagkakataong ito, mahirap nang magbulag-bulagan sa katotohanan. Pero bago pa man siya makapag-isip, ay dumating na si Hector. Ano nangyari kay Julio? Si Almira nasan? Hindi ko rin alam eh. Sorry, nakatulog ako. Pagkagising ko, may mga dugo na lang sa paligid ng kanyang labi. Tapos itong mga daga. Nasaan ang asawa ko? Umalis siya kanina. Tinanong ko kung saan siya pupunta pero nagalit na naman siya sa akin. Wala na daw ako doon, Hector. Patawarin mo ko pero wala akong nagawa. Maria naman. Bakit mo naman siya inayaang umalis? Alam mo naman kung ano yung estado ng pag-iisip niya, di ba? Patawarin mo ako. Hanapin ko siya. Ikaw na muna ang bahala kay Julio. Tsaka pakilinis na rin ito mga kalat. Nauunawaan ni Mariang nag-aalala si Hector para sa asawa nito. Pero ang ipinagtataka niya, bakit parang wala lang dito na makitang napakaraming patay na daga sa bahay at may dugo pa sa labi ang sanggol nitong anak? Hindi kaya't hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong bagay sa pamilya nila? Napalingon siya kay Julio at kinilabutan ng maisip na baka isang halimaw ang bata. Madilim na ang paligid pero hindi pa rin nakakabalik ang mag-asawa. Kumilos na lang siya at naghanda ng hapunan para may makakain na sila pag-uwi nila. Pero habang nagluluto ay natigilan siya nang marinig ang pag-iyak ni Julio mula sa kwarto. Teka lang, papunta na ako. Nang hilakbot po si Maria sa kanyang naabutan. Nakahiga pa rin ng sanggol sa kama pero nakakatakot na ang itsura ng bata. Kulubot na ang balat ito na parang kulay putik
Matalim ang mga mata, maitim ang kuko, matulis ang ngipin at may mahabang dila na parabang isang ahas. Nakatitig sa kanyang sanggol na parang gusto siyang patayin. Tulungan ninyo ako! Ano nangyayari sa'yo? Hector! Hector, tulungan niyo ako! Si Julio! Ano nangyari sa anak namin? Sinamahan niya ang mag-asawa sa kwarto para patunayan sa kanila na nagsasabi siya ng totoo. Bakit? Paano? Nung sinasabi mo naging halimaw ang itsura ng anak namin, hindi mo ba siya nakikita? Hindi ba siya normal sa paningin mo? Sigurado ko sa nakita ko. Maniwala kayo sa akin. Almira! Mahal, tama na yan. Huwag kang gagawa ng kwento para siraan ang anak ko. Nagsasabi ako ng totoo. Tumahimik ka! Napaluha na lamang si Tia Maria dahil sa pananakit ni Almira sa kanya. Lumingon siya kay Hector, umaasang maiintindihan siya nito at ipagtatanggol, pero hinawakan lang nito ang asawa at hindi na nagsalita pa. Sobrang sikip ng dibdib niya noong oras na yon. Hindi siya nakapagsalita kaya mabilis na lang siyang tumakbo palabas ng bahay. Maria! Tumakbo lang siya ng tumakbo habang umiiyak. Hanggang sa nakarating na siya sa may batis. Napagod siya kaya naupo muna siya sa isang malaking bato. Diyos ko, bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Kung hindi lang ako takot makulong, ngayon mismo ay uuwi na ako. Hindi naman ako masamang tao. Pero bakit kailangan magkaganito ang buhay ko? Tulungan niyo po ako. Hirap na ako. Saan galing yun? Naestatwa siya sa kanyang kinatatayuan nang muli na naman niyang nakita ang isang tila higanteng baboy damo sa hindi kalayuan. Sinikap niyang huwag gumawa ng kahit anong ingay habang dahan-dahang naglakad pa atras. Naghanap siya ng pwede niyang pagtaguan at nakita naman niya ang isang malaking punong malapit sa kanya. Unti-unti siyang lumapit doon para magtago. Pero huli na ang lahat dahil nagtama na ang paningin nila ng baboy ramo. Napasigaw siya ng sobrang lakas nang sugurin siya nito. Kaagad naman siyang tumakbo ng mabilis upang hindi nito maabutan. Kumakabog ng sobrang bilis ang kanyang dibdib habang tinatakasan ng halimaw na humahabol sa kanya. Sobrang bilis nitong tumakbo kaya nahirapan siya. Pero kahit na halos hindi na siya makahinga ng maayos, ay hindi pa rin siya tumigil. Malapit na niya ako maabutan. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Papatayin ako ng halimaw na to. Natapilok siya nang hindi niya namalaya ng isang batong nakaharang sa daraanan niya. Pero hindi pa rin siya huminto at itinuloy ang pagtakbo kahit na paika-ika na siya kung kumilos. Pero dahil humina ang kanyang kilos ay tuluyan na siyang naabutan ng halimaw. Napapikit na lamang siya ng akmang susugurin na siya nito. Pero natigilan siya ng biglang. Umalis kang halimaw ka dito! Isang matandang babae ang biglang dumating at sinabuyan ng asin ang higanteng baboy ramok. Sa tansya niya ay nasa 70 anyos na ang edad ng matanda. Ubanin na ang buhok nito pero diretso pa rin nakatayo at hindi kababakasan ng takot ang mukha. Anong ginagawa niya? Bakit parang nangihina ang baboy ramo? Para itong may mga binigkas na orasyong hindi niya maintindihan. Habang binibigkas ang mga salitang ito ay patuloy pa rin ito sa pagsaboy ng asin hanggang sa bigla na lang tumakbo palayo ang baboy ramo. Ayos ka lang ba?
Opo, ano po bang ginagawa niyo? Tsaka sino po kayo? Ako si Belen, isang albularya na nakatira malapit dito sa Batis. At ang higanteng baboy Ramon na muntik nang pumatay sa iyo kanina ay isang aswang. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Hector dati. May mga makapangyarihang aswang na kayang magpalit ng anyo. Kaya nilang maging kahit na anong klaseng hayop. Kaya hindi pangkaraniwan ang laki ng baboy Ramong nakita mo kanina ay dahil hindi ito isang ordinaryong hayop. Aswang ang humahabol sa iyo kanina. Diyos ko, maraming salamat po sa pagligtas niyo sa akin, Aling Belen. Mabuti na lang at nakita kita mula sa aking kubo. Malakas rin ang aking pakiramdam. Kaya nung naramdaman kong may aswang sa paligid, kaagad akong pumunta dito para saklolohan ka. Ineng, dayo ka ba rito? Hindi mo ba alam na sanayong to, walang nangangahas na lumabas paggabi? Wala po sa isip ko. Pwes, wag na wag mo na itong kakalimutan sa susunod. Kung gusto mo pang mabuhay. Opo, uuwi na po ako. Salamat po ulit. Aalis na sana si Tia Maria, pero natigilan siya nang bigla siyang hinawakan ng matanda sa kanyang kanang braso. Tinitigan siya ng matanda. Nagtama ang kanilang paningin at naramdaman niyang para bang binabasa siya nito. Mag-iingat ka, Ineng. Malakas ang pakiramdam ko na nasa panganib ang buhay mo. Nararamdaman ko na napapaligiran ka ng mga hindi mapagkakatiwalaang tao. Eto, kunin mo tong bendetadong crucifix na to. Ilagay mo sa bulsa mo. Wag na wag mo yang ihihiwalay sa'yo. Maliwanag. Opo, Mag-ingat ka. opo. Habang naglalakad pa uwi ay hindi pa rin matanggal sa isip niya ang sinabi ni Aling Belen. Napapalibutan daw siya ng mga hindi mapagkakatiwalaang tao. Sina Hector at Almira ba ang tinutukoy nito? Bigla tuloy bumalik sa isip niya ang biglaang pag-iiba ng pakikitungo ni Almira sa kanya. Maria, saan ka ba galing? Pinag-alala mo ako. Hector, galing na ako sa may Batis. Nagpahangin lang ako. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo huwag kang lalabas paggabi? Delikado. May nakita na naman akong isang malaking baboy Ramo kanina. Anong nangyari? Buti walang nangyaring masama sa'yo. May matandang babae na dumating para matulungan ako. Mabuti naman kung ganun. Sa susunod, huwag mo nang gagawin to. Pasensya ka na sa ginawa ng asawa ko, mali yun. Pero sana hindi mo sinabi yung mga sinabi mo kanina. Hector, maniwala ka sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Bakit naman ako magsisinungaling? Nakita ko talaga ang anak yun na... Alam ko. Ano? Alam mo kung ano sinasabi ko? Matagal ko nang alam ang pagkatao ng asawa at anak ko. Anong ibig mong sabihin? Mahal na mahal ko si Almira. Kahit pinakasalan ko siya, kahit hindi ko pa siya lubusang kilala. Ang mahalaga lang sa akin noon, makasama siya habang buhay. Pero huli na nung nalaman ko yung madilim na sikreto ng kanilang pamilya. Ano yun? May lahi silang aswang. Pero matagal na siyang hindi kumakain ng tao. Kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Nabubuhay siya na parang isang normal na tao. Kaya naman pinangako niya sa akin na magiging kagaya niya rin ang anak namin. Minana ni Julio ang pagkaaswang ni Almira. Ganun na nga. At dahil bata pa ang anak namin, hindi pa niya kayang kontrolin yung sarili niya. Pero nandito naman kami para sa kanya. Sisiguraduhin namin hindi siya lalaking masama. Hindi namin nahayaang maging isang halimaw ang anak namin. Pero Hector... Maria, umuwi na tayo. Malalim na ang gabi. Di na ligtas dito sa daan. Mas lalong hindi ligtas sa inyo. Naiintindihan ko kung may nararamdaman kang takot ngayon. Pero pinapangako ko sa'yo, hindi ka sasaktan ng mag-ina ko. Hindi sila mga halimaw.
at hindi ko rin hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Pero, Pinagkatiwala ka ni Tia Delia sa akin. Sa huli ay nakumbinsi siyang sumama dito pauwi. Naramdaman po kasi niya ang sinseridad ni Hector at may tiwala siya sa lalaki. Ngunit habang naglalakad sila pauwi ay parang may nagsasabi sa kanyang mali ang desisyon niya. At sa gabing yon, napatunayan ni Tia Maria na may rason kung bakit mabigat ang loob niya sa kanyang naging desisyon. ay Diyos ko, Ano nangyari? Anong ginawa mo sa anak natin? Bakit siya nagkaganito? Nangako ka sa akin! Namilog ang mga mata ni Tia Maria sa bumungad sa kanila pagkapasok nila sa bahay. Umiiyak si Almira habang karga si Julio. May isang patay na aso na naman sa sahig, wakwak ang tiyan at halos wala nang natira sa laman loob ng pobreng aso. Mahal, ano ba pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nangako ka sa akin na hindi mo to gagawin sa anak natin. Kaya ginawa kong lahat para maging mabuting asawa. Pero bakit mo to ginawa kay Julio? Ang bata-bata niya pa. teka, bakit mo sinisisi si Hector sa nangyari sa anak niyo? Ano ba talaga ang totoo? Huwag mo siyang pansinin, Maria. Sinabi ko naman sa'yo, hindi na normal ang takbo ng pag-iisip niya mula nung nanganak siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Sinungaling ka! Hector, huwag mo na masaktan si Almira! Hayop kang babae ka. Hindi mo talaga kayang itikom yung bibig mo! Nanlaki ang mga mata niya nang masaksihan kung paano pinagbuhatan ng kamay ni Hector si Almira. Para bang hindi na ito ang Hector na kilala niya na isang mapagmahal na asawa. Tila ba sinapian ito ng masamang espiritu habang sinasampal, sinusuntok at tinatadyakan si Almira. Hector, tama na! Nasasaktan mo ang asawa mo! Tsaka karga-karga niya ang anak niyo! Baka mabitawan niya si Julio! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Almira. Nagkamali ako sa pagpili sa'yo. Wala kang kwentang babae. Sisirain mo pa yung mga plano ko. Pakiusap, tama na! Huwag ka pakialam dito. Problema namin to mag-asawa. Lumabas na rin ang tunay mong kulay. Kaya ikaw, Maria, umalis ka na dito. Tumakas ka na! Ano? Ano sinasabi mo? Masamang tao ang asawa ko. Isa siyang halimaw. Wala siyang puso. Papatayin ka niya. Tumahimik ka! Maria, huwag ka makikinig sa kanya. Papatayin ka niya. Maria, doon ka muna sa kwarto mo. Bakit? Hinawakan siya nito ng mahigpit sa kanyang braso at sapilitang dinala sa kwarto niya. Nagpumiglas siya pero wala siyang panlaban sa lakas nito. Sa puntong yon, naniwala na siya sa sinabi ni Almira. Baka nga totoong masamang tao si Hector. Pero huli na ang lahat dahil nasa mapanganib na sitwasyon na siya. Hector, ano ba? Nasasaktan ako! Pasensya ka na ha. Basta, dito ka muna sa kwarto mo. Kakausapin ko lang ang asawa ko. Ayusin namin to. Ipaliwanag mo nga sa akin kung anong ibig sabihin nun. Yung mga sinasabi niya. Oo, pangako, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Basta dito ka lang muna. Nagmamadali itong lumabas ng kwarto at bumalik sa sala. Tinangka niya itong sundan pero hindi niya mabuksan ang pinto. Hector! Hector, ano ba? Buksan mo yung pinto! Bakit mo ako kinulong dito? Palabasin mo ako! Tama na, ano ba? Ibalik mo sa akin ang anak ko! Wala kang kwenta! Hayop kang babae ka! Hector, tama na yan. Tumigil ka na. Nagkamali ako. Hindi ako dapat sumama sa'yo. Huli na ang lahat para magsisi ka. Ginamitan niyo ako ng itim na kapangyarihan. Kaya ako nagkagusto sa'yo. Tama ka. Pero kasalanan ko ba kung tatanga-tanga ka? Hindi naman, di ba? Ngayon, pag-aari na kita.
Wala ka ng kawala. Habang buhay ka ng magiging isang punlaan. Hindi ako makakapayag na magsilang na naman ng isang halimaw. Hindi ako papayag na maging kasangkapan ng kasamaan niyo. Gulong-gulo ang isip niya noong mga oras na yon. Hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng mag-asawa. Pero isang bagay ang sigurado siya. Isang halimaw si Hector at hindi niya ito dapat pinagkatiwalaan. Iyak siya ng iyak habang pinapakinggan kung paano sinasaktan ni Hector si Almira. Ni wala man lang siyang magawa upang tulungan ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay wala na siyang narinig pa sa labas. Nagtaka siya kung anong nangyari. Iginala naman niya ang paningin sa paligid upang maghanap ng maaari niyang daanan para tumakas. Sarado ang bintana at hindi niya rin ito mabuksan. Mukhang pinlano talaga ni Hector na ikulong siya doon. Huwag mo na subukan buksan yan. Nagsasayang ka lang ng oras at lakas mo. Hayop ka! Pakawalan mo ako! Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita ikukulong dito eh. Sa katunayan, palalabasin na kita. Dahil may isang espesyal na bagay tayong gagawin. Ano na ang plano mo? Malalaman mo rin. Halika, may sorpresa ako sa'yo. Pinalabas siya nito ng kwarto at dinala sa kusina. Laking gulat po niya nang maabutan nila doon si Aling Delia na naghahanda ng mga pagkain sa mesa. Pero puros mga katawan ng tao ang nakahain. May putol na kamay, braso, ulo at mga laman loob na may sariwang dugo pa at nilalangaw. Maria, kumusta ka na? Ano pong ginagawa niyo rito? Kailan po kayo dumating? Bakit parang hindi ka masayang makita ako? Naghanda pa naman ako ng isang espesyal na hapunan para sa atin. Sige na, Maria. Tawagin mo na ang asawa ko. Sabihin mo kakain na. Bagaman natatakot at nag-aalangan ay napilitan siyang sundin ang utos nito. Kailangan niyang sabayan ang gustong mangyari ng mga ito habang nag-iisip ng paraan kung paano tatakas. Pinuntahan niya si Almira sa kwarto nito pero naabutan po niyang nakahandusay sa sahig si Almira. Wala na itong buhay. Naliligo sa sariling dugo at wakwak ang tiyan. At ang mas nakakapangilabot, ang anak nito mismo ang pumatay dito. Naabutan niya ang sanggol na si Julio na tuwang-tuwa habang kinakain ang laman loob ng sarili nitong ina. Nakakapanghilakbot din po ang itsura ng bata na parabang isang tiyanak. Akala niya sa pelikula lang niya makikita ang ganitong mga bagay pero mas nakakapangilabot raw pala pag nasaksihan mo ito sa totoong buhay. Nilingon siya ng tiyanak at akmang susugurin. Mabuti na lang at dumating si Aling Delia at humarang sa kanyang harapan. May mga binulong itong orasyon na naging dahilan para kumalma si Julio. Ilang saglit lang ay bumalik ang normal nitong anyo bilang isang sanggol. Shhh! Tahan na, Apo. Huwag ka nang umiyak. Halika, kakargahin ka na ni Lola. Si Almira! Dapat lang yan sa kanya. Wala rin naman pala siyang kwenta eh. Apo, kumusta ang hapunan mo? Masarap ba ang nanay mo? Tara na, bumalik na tayo sa kusina at maghapunan. Gutom na ako. O Maria, kumain ka na. Huwag mo basta lang titigan yung mga nakalagay sa apag. Biyaya yan. Oo nga, Ineng, kumain ka na. Alam kong naninibago ka. Pero pangako, masarap yan. Siguro'y nakakadiring tingnan para sa'yo. Pero tikman mo lang at sigurado kong masasarapan ka. Tama si nanay, kaya kumain ka na. Nanay, akala ko ba tiyahin mo si Aling Delia? Isa pa yan sa mga hindi ko nasabi sa'yo. Ang totoo niyan, mag-ina talaga kami. Pasensya ka na kung nilihim namin sa'yo ang totoo.
At alam kong naiisip mo na ito, pero sasabihin ko pa rin sa'yo. Oo, tama ka. Mga aswang nga kami. Pero hindi lang kami basta aswang. Dahil may kaalaman din kami sa itim na kapangyarihan. Naalala niya ang narinig niyang sinabi ni Almira kanina. Ginamitan daw siya ni Hector ng itim na kapangyarihan upang paibigin. Nagtawa na ng mag-ina na parabang walang pakialam sa mga masasamang bagay na ginawa nila. Hindi sukat akalain ni Tia Maria na isa palang aswang si Aling Delia. Matagal din silang nagkasama sa trabaho at wala itong ibang pinakita sa kanya, kundi kabutihan. Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo. Paano to nagawa ni Aling Delia sa akin? Mabuti naman ang pakikitungo niya sa akin Itinuring niya ako na parang isang anak. Oo, tama ka Maria. Tinuring nga kitang parang anak. Pero nagkamali ako sa'yo. Dahil ikaw rin pala mismo ang papatay sa anak ko. Ano? Kapatid ko si Ate Florencia, ang babaeng pinatay mo. Hilong-hilo na siya sa mga revelasyong narinig. Para bang hindi niya na kayang iproseso ang mga bagay na kanyang nalaman. Samantala, patuloy lang sa pagkain ng mag-ina at parang walang pakialam sa reaksyon niya. Kaswal lang niya lang ikinukwento sa kanya ang lahat na para bang maliliit na bagay lang ang mga ito. Sobrang hirap ng buhay ko noon. Pagkatapos kong ipanganak si Hector ay basta na lang akong iniwan ng walang kwenta kong asawa. Hindi ko na alam kung paano bubuhayin ang mga anak ko. Kaya, napilitan akong ipaampon si Florencia sa isang mayamang mag-asawa na hindi pa nagkakaanak. Gusto kasi nila ng babaeng anak kaya mas pinili nila si Florencia. Malapit lang din ang bahay nila dito at nangako sila na pwede kong dalawin ang anak ko kahit na anong oras. Pero dumating ang araw na kinailangan nilang lumipat sa Maynila. Shh, Apo! O ayan, kumain ka rin. Iniwan ako ni nanay sa kaibigan niya na isa ring aswang. Pagkatapos sumama siya sa Maynila, nagtrabaho siya bilang katulong para lang makasama ang kapatid ko. Pero kahit kailan, hindi nalaman ni Florencia na si Nanay Delia nga ang tunay niyang ina. At ngayon, hinding-hindi na talaga niya malalaman ang katotohanan. Dahil pinatay mo siya. Aling Delia, alam niyong hindi ko ganito ang nangyari. Aksidente yun. Gusto ko lang ipagtanggol ang sarili ko. Wala akong pakialam. Pinatay mo pa rin ang anak ko. Dahil sa'yo, hindi ko na masasabi sa kanyang totoo. Namatay siya nang hindi nalalaman kung sino ang totoo niyang ina. Nung nalaman kong ginawa mo, kung alam mo lang, gustong-gusto na kitang patayin nun. Pero tiniis kong galit ko kasi kailangang mas maramdaman mo ang paghihiganti ko. Kaya niyo ba ako pinapunta rito sa nayon para gantihan? Tama ka. Sinamantala ni nanay ang sitwasyon mo para mapilitan ka magtago sa lugar na to. Alam mo ba kung ano talaga yung plano ni nanay? Papuntahin ka dito para patayin at hayaan pagpiestahan ng mga kapwa namin aswang. Pero masyadong maraming nangyari mula nung dumating ka dito. Kaya biglang nag-iba ang plano. Anong ibig niyo sabihin? Nadala ako ng galit ko. Hinayaan ko ang anak ko na patayin ang sarili niyang ina. Wala na si Almira. Kaya ibig sabihin nito, wala na rin akong punlaan. Kailangan ko ng isang babaeng gagamitin upang paramihin ang lahi namin. Pero dahil nandito ka naman... Hindi ako papayag na gamitin niyo ako. Nagpanik siya nang malaman kung ano ang plano nila. Mabilis siyang tumayo at akmang tatakbo palabas ng bahay pero natigilan siya dahil nakaabang na agad sa may pinto si Hector. Sobrang bilis ng pagkilos nito at hindi niya napansin na naunahan na pala siya nito. Sa tingin mo ba makakatakas ka pa? Maawa ka. Huwag niyo itong gawin sa akin. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo, Maria. Huwag kang mag-alala. Bilang isang punlaan, pinapangako kong hindi ka pababayaan ng aming lahi. Magpasalamat ka na lang na ito ang gagawin namin sa'yo imbis na patayin.
isipin mo na lang. Kahit sa ganitong paraan ay makakabawi ka sa amin sa pagpatay mo kay Florencia. Hindi ako papayag sa gusto niyo. Tila nagalit ang mag-ina sa kanyang pagmamatigas. Kaya laking gulat niya nang tumalim ang mga mata nila. Naging kulay putik ang kanilang balat, humaba ang mga kuko at nagkaroon ng pangil. Magkasabay na umangil ang mag-inang aswang habang nakaharap sa kanya. Maawa kayo. Diyos ko, tulungan ninyo po ako. Habang pinagmamasdan ng nakakapanghilakbot nilang itsura ay bigla siyang may naalala. Yung crucifix na binigay ni Aling Belen sa kanya na magsisilbi raw niyang panangga. Hinapa niya ang kanyang bulsa at nakahinga ng maluwag nang maramdaman na nandoon pa ang crucifix. Huminga siya ng malalim bago ito'y nilabas at tinutok kina Hector at Aling Delia. Huwag kayo lalapit sa akin! Mga halimaw kayo! Layuan niyo ako! Napaatras ang mga aswang sa takot. Para bang napaso sila kahit tinitingnan lang nila ang crucifix at hindi naman ito direktang nakalapat sa katawan nila. Kinuha naman ni Tia Maria ang pagkakataong ito upang tumakas. Kumari pa siya ng takbo habang mahigpit na hinahawakan ang crucifix. Pakiramdam niya ay dito nakasalalay ang kanyang buhay. Mabilis siyang tumakbo at hindi tumigil kahit hinihingal na siya. Kailangan niyang makalayo bago pa siya maabutan ng mga aswang. Naisip niyang hanapin ang kubo ni Aling Belen dahil umaasa siyang matutulungan siya nito. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa nakarating sa may batis. Naalala niya ang sinabi ng matandang babae na nakatira lang ito malapit sa batis. Kaya siya nito nakita noong sasalakayin na sana siya ng higanteng baboy ramo. Nasaan na kaya dito ang kubo ni Aling Belen? Diyos ko, tulong po! Tulong! Maabutan na yata ako ng mga aswang! Nakahinga siya ng maluwag nang may natanaw siyang liwanag ng lampara mula sa hindi kalayuan. At dito na nga niya nakita ang isang maliit na kubo. Mabilis siyang tumakbo papunta dito at kumatok ng malakas. Tulong! Tulungan niyo po ako! Ano nangyayari? Ako po ito, si Maria. Ako po yung nakausap at tinulungan mo kanina, Aling Belen. Tulungan niyo po ako. Hinahabol po ako ng mga aswang. Lumingon siya sa kanyang likuran at nakita na malapit na sina Hector at Aling Delia. Hindi na nila kasama si Julio pero wala na sa isip niya yon dahil nababalot na siya ng hilakbot. Hinawakan siya ni Aling Belen at pinatago sa likuran nito. Kunin mo ang buntot pagi sa loob ng kubo. Magagamit mo yan. Bilis! Opo. Tumalima siya sa utos nito. Mabilis siyang pumasok sa kubo at kinuha ang buntot pagi na nakalapag sa may altar. Nang bumalik siya sa may pinto ay nakita niyang nakatayo na sa harap ng kubo ang mag-inang aswang. Maria, huwag kang aalis dyan. Maliwanag. Ako na ang bahala dito. Kilala ko ang mga aswang na to. Huwag kang makikialam dito. Hindi mo maaaring hadlangan ang mga plano namin. Sumusobra ka na, Delia. Itigil mo na ang kasamaang to. Bilang kapatid mo, kahit ngayon lang, pwede bang makinig ka sa akin? Magkapatid kayo? Oo, magkapatid kami ni Delia. Nagmula talaga kami sa isang pamilya ng mga aswang. Mula pagkabata ay nakatadhana na kaming maging aswang rin kagaya ng mga kamag-anak namin. Maaga rin kaming tinuruan ng itim na kapangyarihan. Pero lumayas ako dahil ayoko maging kagaya nila. Ayoko maging isang aswang. Si Delia ang nagpaiwan sa aming magkapatid, kaya naging isa siyang halimaw. Wala kang pakialam sa desisyon ko sa buhay. Ginusto ko ito. Pero dahil sa desisyon mo, marami kang naging biktima. Maraming namatay dahil sa kasamaan mo. Kaya ngayon, kahit kapatid kita at mabigat to sa aking loob, ako mismo ang tatapos ng kasamaan mo.
Matagal na kitang hindi kinikilalang kapatid. Kaya bago mo pa ako mapatay, ako na mismong tatapos sa walang kwenta mong buhay. Nagharap po ang magkapatid noong gabing yon. Hinawakan ni Aling Belen ang kwintas niyang medalyon na tila ba doon kumukuha ng lakas. Bakas naman ang galit sa mukha ni Aling Delia na handang-handa ng pumatay. Hindi nagtagal ay mabilis na sumugod ang aswang at akmang sasakmalin si Aling Belen. Pero mabilis naman itong nakailag, dahilan para matumba ang aswang. Nakakamangha po ang lakas at liksi na ipinamalas ni Aling Belen sa kabila ng edad nito. Sa pagkakataong ito ay si Aling Belen na mismo ang sumugod sa aswang. Nagpambuno silang dalawa, parehong malakas at parehong ayaw magpatalo. Hayop ka, Belen! Paano ba ako nagkaroon ng isang walang hiyang kapatid na tulad mo? Patawarin mo ako, Delia. Pero sumusobra ka na. Hindi ko na pwedeng palagpasin ang kasamaan mo. Walang kaalam-alam si Aling Belen na sinugod na pala siya ni Hector mula sa kanyang likuran. Natumba si Aling Belen sa lupa pero sinikap pa rin niyang makatayo kahit halatang medyo nakakaramdam na siya ng panghihina. Aling Belen! Diyan ka lang. Huwag kang lalapit dito. Nagawang makatayo ni Aling Belen at muling hinarap ang mag-inang aswang. Pero sa pagkakataong ito, tinangkanan ni Hector na lumapit sa kanya. Nilalabanan pa rin ni Aling Belen si Aling Delia kaya hindi nito namalayang nakalapit na pala sa kanya si Hector. Tingnan natin kung makakatakas ka pa ngayon. Wala kang puso, Hector! Ayaw niya talaga magpaawat sa mga kasamaan ninyo! Mabuti naman at alam mo, hindi kami titigil hanggat hindi kami nagtatagumpay. Humugot ng isang malalim na hininga si Tia Maria at pinilit na patatagin ang kanyang sarili. Bukod sa kagustuhang iligtas ang sarili, determinado rin siyang tapusin na ang kasamaan ng mag-inang aswang. Walang hiya ka! Tingnan natin kung hanggang saan ang kasamaan mo! Buong tapang niya itong nilatigo gamit ang buntot pagi. Nakita niya ang pagguhit ng malalaking sugat sa kanang braso nito pero hindi pa rin tumigil si Hector at tinangka siyang sugurin. Hindi niya napaghandaan ang biglaang pagkilos nito kaya muntikan na itong magtagumpay. Mabuti na lamang at nakaiwas pa rin siya kahit muntik na siyang matumba. Nilingon niya si Aling Belen at nakita niyang nakikipagsagupaan pa rin ito sa sariling kapatid. Napagtanto niya na sa pagkakataong yun ay wala siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang sarili. Kaya naman, mas pinatatag niya pa ang kanyang loob at buong giting na sinugod si Hector. Nakaiwas siya. Hindi ito maaari. Kailangan ko siyang matalo bago pa niya ako mapatay. Diyos ko, gabayan niyo po ako sa labang ito. Huwag niyo pong hayaang magtagumpay ang kasamaan. Hangal, hindi ka matutulungan ng peke mong Diyos. Wala pa rin tatalo sa lakas ng kapangyarihan ng pagdarasal. Kaya ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang Diyos ko. Muli siyang sumubok na sugurin ito. At sa pagkakataong yon ay natamaan na naman niya ito sa bandang dibdib. Umangil ng sobrang lakas ang aswang nang maramdaman ang malakas na paglapat ng buntot pagi sa katawan nito. Sinamantala ni Tia Maria ang pagkakataon na nasasaktan pa ito. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglatigo dito. Mamatay ka ng halimaw ka! Mawala ka na sa mundong to! Sa pagkakataong ito ay wala ng kalaban-laban si Hector. Kaya naman nagdesisyon na siyang tapusin na ang buhay nito. Kinuha niya ang bendetadong crucifix mula sa kanyang bulsa at mabilis na inilapat ito sa noo ni Hector. Hindi! Ang anak ko! Nakita ni Aling Delia kung paanong nagliyab si Hector hanggang sa unti-unti itong natupok at naging isang abo. Hector, anak!
Nawala na sa kanyang sarili si Aling Delia dahil sa pagkawala ni Hector. Kaya naman kinuha na ni Aling Belen ang pagkakataong yon upang tapusin ang buhay ng sarili niyang kapatid. Patawarin mo ako, Delia. Pero kailangan ko tong gawin. Hinubad niya ang suot na medalyon at sapilitan itong sinabit sa leeg ni Aling Delia. Napasigaw ng sobrang lakas ang matandang aswang. Nakita niyang pagguhit ng napakaraming sugat sa buong katawan nito. Unti-unti rin itong napalibutan ng nagliliyab na apoy. Paalam. Tuluyang natupok ng apoy si Aling Delia at kagaya ng kanyang anak, naging isa rin siyang abo na basta na lang tinangay ng hangin. Pareho silang nakahinga ng maluwag pero baka sa mukha ni Aling Belen ang sakit. Alam niyang mahirap para dito ang nangyari. Wala namang kahit sino ang may gustong patayin ang sarili niyang kapatid, pero mas pinili pa rin itong gawin kung ano ang tama. Maraming salamat po, Aling Belen. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Sinamahan siya ni Aling Belen pabalik sa bahay ni na Hector. Gusto kasi niyang malaman kung ano ang kalagayan ng sanggol na anak ni Hector. Naisip niya na baka may magawa si Aling Belen upang tulungan ang bata. Pero sa kasamaang palad, wala nang buhay ang sanggol nang maabutan nila. Inilibing na lang nila ang bata at ipinagdasal ang kaluluwa nito. Nagdesisyon naman siya na bumalik na lang ng Maynila upang harapin ang kasalanang nagawa. Kasama ang kanyang mga magulang ay sumuko siya sa pulis. Humingi sila ng tulong sa lahat ng kakilala nila at nakakuha rin sila ng isang magaling na public attorney. Hindi po naging madali ang labanang nangyari sa korte lalo pat desidido talaga ang pamilya ni Florencia na ipakulong si Tia Maria. Pero malakas ang laban nila dahil self-defense lang naman ang ginawa ng tiyahin ko. Mabuti na lang po at sobrang galing ng abogado niya at tunay na may malasakit ito sa kanya. Kaya sa huli, napawalang sala si Tia Maria at nagkaroon ng panibagong simula sa buhay. Tuluyan niyang ibinaon sa nakaraan ng nakakapanghilakbot niyang karanasan. Hanggang sa nakilala niya ang aking tiyuhin at nagpakasal sila pagkalipas ng 3 taon. Nagkaroon sila ng 2 anak at sa ngayon ay masaya at mapayapa na ang buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwentong gusto kong i-share sa inyo. Sana'y nagustuhan niyo at sana'y mapili niyo itong i-feature sa kwentong Takip Siling. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.